Pag-aaral sa ating mga batas, libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Arestado ka man, may karapatan ka pa rin. Isipin niyo po mga kababayan, may batas dito sa ating bayan na nagpoproteksyon sa mga inaaresto ng kapulisan. Ang isang tao pong inakusahan ng krimen, kahit gaano pa kabigat ang paratang, ay may mga karapatang ipinagkaloob ng batas. At ang PAO o Public Attorney's Office ang pangunahing tagapagtanggol ng mga akusado na walang abogado. Sa mga kaso, criminal note, walang abogado. Kung may private lawyer po siya, wala po kaming pakialam. Kasi hindi po kami nakikipag-collaborate sa mga private lawyers. At kung kaya mo naman kumuha ng abogado, siyempre, yung oras namin ay hindi namin sa'yo uubusin. Pansamantala pwede. Provisional, temporary, and limited assistance. Pero once nandyan na yung private lawyer mo, iskerda na kami. Exit na. Kaya marami ang nagkakamali ng pag-aakalang kapag naaresto ay guilty na agad. Wrong. Hindi po totoo yun. Nag-guilty ka na kasi inaresto ka. Everyone is presumed innocent until the contrary has been proven otherwise. Am I right, JC? Yes, 100% sure. Pero sa ilalim ng ating batas, hindi ganun nga kadali. Sa katunayan, may mga malilinaw na karapatan ang bawat akusado sa ilalim ng konstitusyon o saligang batas at sa Revised Rules of Criminal Procedure, Rule 115. Ano nga ba ang mga karapatan? Talakayin nga natin. At pag ito ang tinanong sa bar, perfect, si Enoch Casinyo. Ano ang mga karapatan ng akusado? Ayan Enoch! na, ito na nga po. Una po ay ang presumption of innocence. Ikaw ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayan ang sala, lampas o higit sa makatuwirang pagdududa. Kahit malinaw sa opinyon ng iba na ikaw ang gumawa ng krimen sa mata ng batas, inosente ka pa rin hanggat hindi ito napapatunayan sa isang formal na paglilitis at ang ebidensya laban sa iyo ay lampas sa makatwirang pagdududa o beyond reasonable doubt. Pangalawa, Karapatang malaman ang uri at dahilan ng paratang. Ayon sa batas, may karapatan ang bawat akusado na maipabatid sa kanya ang eksaktong paratang at ang dahilan kung bakit siya sinasampahan ng kaso. Sabi nga, hindi sapat na sabihing may kaso ka. Oo. Tapos ay bahala ka ng hulaan kung ano yon. hindi Ayun. pwede yung hula-hula hoop. Di ba? Nasusulat nga, you should be apprised of the nature and the cause of the Accusation. accusation. Ayan. Alam niyo, maganda talaga yung mga Pilipino, natutong mag-English mula grade 1 eh. Ngayon, galing. nursery, kinder, marunong na kahit saan tayo pumuntang bansa, hindi nakakahiya ang mga OFWs natin eh. Naiintindihan eh, pati accent, di ba? They can Naiintindihan, hindi nasal ang pagbigkas ng mga wikang English, di ba? Neutral accent. Oo, kaya naiintindihan sa mga mga Malinaw. gathering, convention, international conventions, hindi po talaga nahuli ang mga Pilipino. Ano ang pangatlo? Karapatang magkaroon ng abogado. Yan. Sa bawat yugto ng kaso mula arraignment hanggang hatol, may karapatan kang ipagtanggol ang iyong sarili kasama ang iyong abogado. Oo. Kung wala kang pambayad, PAO ang bahala sa iyo. Ibig sabihin, Attorney JC, no, kung gusto ko magkaroon ng sariling abogado, kailangan meron talaga, no? Pagbigyan ako. Yeah, pwede naman nga. Kung wala nga, mismong estado ang magbibigay sa iyo ng abogado mo. True Yun. PAO. True PAO naman. Yes. Correct. Ika-apat naman po ang karapatang manahimik. Ang isang akusado ay may karapatang tumestigo bilang saksi para sa sarili niyang depensa. Ayan, at kung gusto niyang magsalita at ipaliwanag ang kanyang panig sa korte, pwedeng-pwede. Ngunit tandaan, kapag pinili niyong tumestigo, maaari na rin siyang tanungin o i-cross-examine ng kabilang panig tungkol sa mga sinabi niya. Pero kung pipiliin niyang manahimik at huwag tumestigo, wala ring problema. Ang pananahimik niya ay hindi maaaring gamitin laban sa kanya. Para mas mainam atang tumahimik na lang. I No? invoke my Mas right. well, depende rin sa kaso o ebidensya ng kabila, kung kailangan mo ding Magsalita. i-counter yun, Oo. by providing evidence sa part mo, Less maganda talk, din. less mistakes Pwede. eh. Parang mas gusto ko yun. Yes. Ito na, ikalima. Karapatang hindi pilitin
na tumestigo laban sa sarili. So ang isang akusado ay hindi maaaring pilitin na magsalita o tumestigo laban sa sarili niya. Ibig sabihin, bawal siyang sapilitang paaminin, tanungin ng paulit-ulit o takutin para ilabas ang katotohanan, lalo na kung ito ay magagamit na ebidensya laban sa kanya. Ang karapatang ito ay bahagi ng mas malawak na prinsipyo ng right against self-incrimination. Oo, lagi mo yung naririnig, di ba? Ano ba I ibig invoke sabihin my ng right against- right against self-incrimination? Yan, Yun gaya na na nga yung paliwanag yun. kanina. Okay, wag mong Huwag mo akong pilitin na Oo. testigo laban sa akin Huwag o mo magbigay akong ng pwersahin. ebidensya na pwede kong ikapahamak. Correct. Kaya mananahimik na lang ako. Mahirap talaga kasi pinipilit ang isang tao, di ba? Oo nga. Ano? Ika-anim, karapatang humarap sa mga testigo. Ayan. May karapatan pong makita o may karapatan kang makita at tanungin ang mga testigong ginagamit laban sa iyo, syempre. Yes. Minsan kasi nananakot lang eh, no? May witness kami ganito ganyan. So pwede pala niyang O i-request gawa-gawa Confront. lang. na makita yung O witness. para ma-confront, ma-observe with the demeanor. At the same time, ma-familiarize, makita mo ano yung mga ebidensyang ginagamit laban sa'yo. Oo. Para mapaghandaan mo din, di ba? Siyempre, isa pa, ito po, karapatang magpresenta ng ebidensya at testigo. Pwede kang magdala ng sariling testigo at ebidensya na makatutulong sa iyong depensa. At kung ayaw o umiiwas ang mga testigo na dumalo, maaring humiling ang akusado sa korte na maglabas ng sabpina o kautusan para piliting dumalo ang testigo o dalhin ang mga dokumento o ebidensya na makakatulong sa kanya. Dahil sa hustisya, hindi lang ang panig ng nag-aakusa ang pinapakinggan. Dapat patas. Pati Yes, depensa. ito yung subpoena duces tecum ad testificandum. Yes. Tinatawag. Anyways. Okay. Alright. Ikawalo, karapatan sa mabilis, Yun. patas at publikong paglilitis. So hindi ka dapat pababayaan sa kulungan habang wala pang hatol, ha? Dahil ang justice delayed ay Justice denied. Kaya ang mga PAO lawyers ay tinuturuan at pinaalalahanan palagi ng ating pong Chief Public Attorney na si Dr. Persida Rueda Acosta na irespeto ang oras ng korte, ng kanilang kliyente at ng buong proseso ng hustisya. Yes, palagi nag-remind yan si Chief na dapat laging punctual, maagang pumasok sa korte para hindi Oo. ma-delay yung Kasi proceeding, nga matapos justice- on time. Kasi nga justice Yes, delay kasama is din yun eh. justice denied Yes. din, di ba? Alright? ikasyam. Karapatang umapela. Kung hindi pabor ang hatol, may karapatan kang mag-apela batay sa mga nakasaad sa batas. Habang hindi pa pinal ang desisyon, pwedeng iakyat ang kaso sa Court of Appeals o Korte Suprema kung may sapat na basihan. At may mga espesyal na unit po sa PAO para po tungkol sa mga bagay na ito. Ang SACS o ang Special and Appeal Ano yan? Cases Service at ARSACU o Regional Special Appeal Cases Unit. That's right. Sila po ang nagsusuri ng mga kaso, gumagawa ng mga legal na argumento, at lumalaban para sa ustisya ng mga akusado sa mas mataas na antas ng korte.